Ito ay isang panahon ng pagbabago. Ang dekada 60 ay isang yugto ng mga kilusang panlipunan, mga karapatang sibil, at mga teknolohikal na pag-unlad. Ngunit sa mga anino ng pagbabagong ito, isang nakakatakot na mamamatay tao ang nagtatago, nagdudulot ng takot sa puso ng mga taga-California. Noong 1968 at 1969, isang serye ng mga brutal na pagpatay ang nag-shock sa publiko. Ang mga biktima rin madalas magkasama ang mga kabataang magkasintahan ay inatake sa mga liblib na lugar. Ang kanilang buhay ay tinapos ng isang mamamatay tao na nag-iwan ng walang bakas. Ang unang mga confirmed na biktima ay sina Betty Lou Jensen at David Faraday na pinatay noong Disyembre 20, 1968, 6 na buwan lamang. Ang lumipas, sina Darlene Ferrin at Michael Mageau naman ang naging target sa malapit na Blue Rock Springs Park. Ngunit nang mabuhay si Michael Mageau mula sa pangalawang atake, doon nagsimulang magpakita ang nakakatakot na pattern ng mamamatay tao. Siya ay aatake, tapos ay maglalaho ng walang bakas. Iniiwan ng mga pamilya ng biktima sa isang estado ng hindi maipaliwanag na kalungkutan at takot. Noong Setyembre 27, 1969, sina Brian Hartnell at Cecilia Shepard ay nag-e-enjoy ng tahimik na hapon sa Lake Berryessa nang ang kanilang mundo ay magbago. Isang lalaki ang lumapit sa kanila, nakasuot ng maskara na parang isang mamamatay tao, at pinilit silang makaranas ng isang kakilakilabot na pangyayari. Hindi lamang nila sila inatake, kundi nag-iwan pa siya ng kanyang simbolo sa kanilang sasakyan at nag-iwan ng isang nakakatakot na mensahe. Nilait pa niya ang mga autoridad sa pamamagitan ng kanyang mga cryptic na liham. Ipinagmamalaki ang kanyang mga pagpatay at niloloko ang mga tagapagpatupad ng batas. Ang mga liham na puno ng kakaibang mga cipher at nakakatakot na mensahe ay nagbigay ng pansin sa publiko. Sa isa, inako ng Zodiac ang responsibilidad sa mga pagpatay, at sa isa pa, ipinangako niyang magpapatuloy siya sa pagpatay. Ngunit ang kanyang tunay na pagkakakilanlan ay nanatiling isang misteryo. Sa mga taon, ang mga investigador ay naghanap ng mga ebidensya, sumunod sa mga hindi mabilang na lead, at nagmungkahi ng iba't ibang mga suspect. Ngunit nanatili ang Zodiac Killer na hindi mahuli, nag-iiwan ng walang fingerprints, walang DNA, at walang tiyak na mga pahiwatig. Maraming mga suspect ang iminungkahi sa paglipas ng mga dekada, ngunit wala ni isa ang napatunayan na siya ang Zodiac. Marami ang teorya. Siya ba ay isang lokal na tao, isang may kasanayan sa militar, o isang ganap na estranghero? Hanggang ngayon, ang kanyang pagkakakilanlan ay nanatiling isa sa mga pinakamalalaking misteryo ng krimen sa Amerika. Kahit na dekada na ang lumipas mula sa kanyang huling confirmed na pagpatay, ang pamana ng Zodiac Killer ay nanatili. Ang mga dokumentaryo, mga aklat, at mga pelikula ay patuloy na nagsasaliksik sa kaso, pinapalaganap ang takot at pagka-fascinate sa buong mundo. Ang tanong ay nananatiling, sino ang Zodiac Killer? Ang misteryo ay patuloy na bumabagabag sa alaala ng mga nakaranas ng takot hanggang ang mamamatay tao ay matagpuan. Ang kanyang enigma ay patuloy na magpapalakas ng anino sa kasaysayan ng California. Ang Zodiac Killer ay nananatiling isa sa pinakamalalaking hindi nalutas na kaso sa kasaysayan ng Amerika.